Every month, binabawasan tayo ng employer ng SSS sa ating sweldo. Pero paano kung isang araw nakita mo sa SSS record mo, wala pala ang mga hulog mo? Ano ang mangyayari kung hindi nag-remit ng SSS contribution ang employer mo? Today we will discuss your legal rights and what the law says about this situation. Taong 2021, binago ng Korte Suprema ang batas, ipapaliwanag ko ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Ako si Attorney Claribel Lucila. Welcome back to our channel kung saan ipapaliwanag namin ng malinaw ang batas. Kung isa kang empleyado, HR practitioner o employer, this episode will help you understand your obligations and rights under the Social Security Act of 2018. At kung ikaw naman ay empleyado, alamin natin ang inyong karapatan ayon sa parehong batas. Ayon sa Section 22 ng Republic Act No. 11199, employers are legally required to deduct and remit SSS contributions, both their share and the employee's share, every month. Ibig sabihin, kung binabawasan ka sa sweldo, obligasyon ng employer na i-remit ito sa SSS on time. Kapag hindi nila ginawa ito, may legal consequences. Hindi lang administrative, kundi pati criminal liability. Under the same law, if your employer fails or refuses to remit your SSS contributions, the following applies. They are liable to pay the contributions plus a penalty of 2% per month from the date the payment fell due. They can also be criminally liable under Section 28 of the same Act, punishable by imprisonment of 6 years and 1 day up to 12 years or a fine of 5,000 to 20,000 pesos or both. In short, hindi pwedeng sabihin ng employer na nakalimutan lang. Dahil may kaukulang parusa ito sa ilalim ng batas, penalty man o kaya naman ay pagkakabilanggo o pareho. At bilang isang empleyado, ano ang iyong gagawin? If you find out that your SSS contributions were not remitted, ang mga dapat mong gawin ay tingnan mo muna kung pumasok talaga ang hulog mo sa SSS system. You can check your SSS record through your My SSS online account or by visiting the nearest SSS branch. Secure your payslips or proof of salary deductions. Ang payslip mo ang magsisilbing ebidensya na talagang kinakaltasan ka ng SSS contribution mula sa iyong sweldo. File a report or complaint with the SSS. Maaaring maghain ng reklamo sa SSS at sila ang mag-i-issue ng demand letter o show cause order laban sa iyong employer. Lastly, if your employer still fails to comply, maaari nang ipasa ang kaso sa SSS Legal Affairs para sa formal na pagsasampa ng kaso o prosecution nito. At itong good news, kahit hindi nag-remit ang employer mo, the SSS can still credit your contributions once proven that deductions were made from your salary. Ang inyong SSS benefits, katulad ng maternity, sickness, or retirement, ay hindi automatically nawawala dahil ang employer nyo ay hindi nag-remit sa tamang panahon. The law protects employees in good faith. Kapag napatunayan na ikaw talaga ay kinakaltasan ng SSS contribution, kikilalanin ng SSS ang iyong karapatan sa mga benepisyo at sila mismo ang hahabol sa iyong employer para sa mga hindi na-remit na hulog. Ang employer ay may legal duty, hindi lang moral obligation, na i-remit ang kontribusyon ng mga empleyado sa SSS. At bilang empleyado, karapatan mong malaman kung maayos bang naiihulog ang iyong SSS. Dito sa ating channel, we remind you that understanding your rights is the best way to protect yourselves. Like, share, and subscribe para sa mas maraming mga kababayan nating Filipino ang makakaalam nito.
Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.